Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, ang nobelang Takip Silim sa Jakarta na isinulat ni Mokhtar Lubis at isinali naman sa wikang Filipino ni Aurora E. Batnag. Ikatlo, mahahalagang tanong pagsusuri ukol sa akda at gabay na sagot. Narito ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, tagapangulo, pinuno ng samahan o pangulo ng pangkat. Ikalawa, matamang, maingat, masinsinan, seryoso. Ikatlo, iwinaksi, inalis, itaboy. Ikaapat, makalikom, makatipon, makaipon, makaimbak. Ikalima, saklaw, sakop, kasama, kabilang. Ika-anim, tagubilin, bilin. Ikapito, konseho, pangkat, bumubuo ng pasya o grupo ng miyembro. Ikawalo, sektor, isang pangkat, sangay. Ikasyam, import, pagbili ng produkto o serbisyo sa ibang bansa patungo sa loob ng bansa. Ikasampu, export, kalakal o serbisyo ng sariling bansa na ipinagbibili sa labas ng bansa. Sa ating pagpapatuloy, sabay-sabay nating basahin at unawain ang bahagi ng nobela na Takip Silim sa Jakarta. Ito ay isinulat ni Mokhtar Lubis at isinalin sa wikang Filipino ni Aurora E. Batnag. Takip Silim sa Jakarta. Isinara ni Raden Kaslan, direktor ng Bumi Adju Corporation at miyembro ng Indonesian Party, ang pinto ng kanyang opisina sa bahay at bumaling sa kanyang bisita, si Huslin Limbara, tagapangulo ng Indonesian Party. Hayan, sabi niya, wala nang makaririnig ng usapan natin, maupo ka. Naupo si Huslin Limbara sa isang silyon na kulay tsokolate na gawa sa balat. Sumandal, saka nagsabing, aray, masakit pa rin ang balikat ko. Wala pa ring doktor ang nakapagpapagaling nito. Kinuha ni Raden Kaslan ang kahon ng tabako sa kanyang mesa at may sinabing pakikiramay sa sakit sa balikat ni Huslin Limbara. Kumuha ang bisita ng isang 555 na sinindihan ni Raden Kaslan sa kanyang pilak na lighter na gawa ng Jogja Silver Works. Humithit ng malalim si Huslin Limbara. Marahang nagbuga ng usok habang matamang nakatingin sa mukha ni Raden Kaslan. Saglit na hindi mapalagay si Raden Kaslan sa pagkakatingin sa kanya. Ngunit iwinaksi niya ang pag-aalala matapos makapag-isip. Kailangan na naman ng partido ng pera. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-abot ng hihigit pa sa 1 o 2,000 rupya. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang mabuo ang ganitong pasya. Sinabi niya kay Huslin Limbara, "Ano bang atin? Parang napaka-importante at napakabigat ng problema noong magkausap tayo sa telepono." May bahagyang ungol na umayos ng upo si Huslin Limbara bago marahang nagsabi, "Isang mahalagang desisyon ang binuo ng lupong tagapagpaganap. Gaya ng alam mo na, malapit na naman ang eleksyon. Kailangan ng ating partido ang maraming pera. Kailangan magtayo tayo ng organisasyong pangkalakalan para makalikom ng malaking pera. Sa lahat, ikaw ang napili para maghanda ng plano dahil mahaba na ang karanasan mo sa negosyo. Gusto naming maghanda ka ng malawakang plano na sasaklaw sa lahat ng gawaing pang-ekonomiya. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Hindi natin intensyong magnegosyo. Pero kung magiging pangmatagalan ang ilang kasunduan, mas mabuti may tagubilin na sa mga miyembrong may mataas na pwesto para suportahan ang mga gawain ng partido. Anong palagay mo? Pinagmasdan ni Raden Kaslan si Huslin Limbara. Nakabalita na siya tungkol sa plano ng partido na lumikom ng pondo.
Matagal niyang hinintay na maimbitahan siyang sumali sa paglikom na ito. Nakapasok na ang pangalan niya sa mga piling miyembro. Ngunit, hinihingi pa rin niya ang suporta ng mga kaibigan niyang miyembro ng konseho para makasiguro at nagkagasta na siya ng ilang libong rupya para rito. Kung susuporta ang mga miyembro ng partido na nasa pwesto, walang problema, sabi ni Raden Caslan. Sa lahat ng sektor ng ekonomiya, pinakamadaling hinga ng pera ang mga nag-i-import. Ang ibang sektor ay hihingi pa ng palugit na panahon. Hihingi ng organisasyon ng tauhan tulad ng transportasyon, export o industriya. Pero walang hinihinging anuman ang mga nag-i-import. Ang kakailanganin lamang ay pangalan ng isang korporasyon. Yun lang, ibibenta lang namin ang mga makukuha naming lisensya sa pag-import. Maganda tayo ng dalawang plano. Ang isa ay para sa mabilisang resulta sa pamamagitan ng mga nag-i-import. Ang isa pa na pangmatagalan ay para sa pagbubukas ng mga bangko, industriya at iba pa. Hindi nagkamali ang marami sa pagsasabing eksperto si Raden Caslan sa ekonomiya, natatawang sabi ni Josin Limbara. Madali lang yun, sabi ni Raden Caslan. Handang bumili ng lisensya ang mga importer, lalo na kumpara sa mga ordinaryong bagay na kailangang bilhin ng tao. Kahit patungan natin ng 200%, kaya halimbawang 100,000 rupya ang halaga bawat lisensya, mabibenta ang mga ito ng 300,000 rupya. Kikita tayo ng buong buo. 300,000 rupya nang walang puhunan kahit sampera. Okay, sabi ni Josin Limbara at natutuwang tinapik ang mesa. Sa kalkulasyon ng ating partido, kailangan natin ng hindi kukulangin sa 3 milyon para manalo sa darating na eleksyon. Palagay mo ba, kaya nating likumin ito sa loob ng 6 na buwan? Sandaling hindi kumibo si Raden Caslan habang nagkukwenta. Walang problema, sabi niya. Okay, ulit ni Josin Limbara. Ikaw nang bahalang maghanda ng plano. Pero may isa pang bagay na kailangang ayusin, sabi ni Raden Caslan. Ilang porsyento ang mapupunta sa partido at ilan sa mga gagamiting taong magpapatupad sa plano. May peligro to kahit paano, kaya tungkol sa peligro, bahala ang mga ministro natin. Hindi iyon ang sinasabi ko, mahinang sabi ni Raden Caslan. Kahit huwad ang mga korporasyong itatayo natin, meron pa rin pagkakagastusan tulad ng buwis, mga sertipiko at marami pang iba. Ano ang marapat sa opinyon mo, Bong Raden Caslan? Okay na ang tig sa 50%, 50 sa partido at 50 sa mga taong gagamitin natin ang pangalan. Di ba sobra naman yata yan? Nagsususpetsang tanong ni Josin Limbara. Bakit naman sobra? Sigurado namang makukuha ng partido ang kwarta sa loob ng 6 na buwan, tugon ni Raden Caslan. Bong Raden Caslan, alam mo naman syempre na kailangang lihim na lihim ito, sabi ni Josin Limbara. Syempre pa, magiging maingat na maingat ako. Hindi ba nakatayarin ang reputasyon ko? Tumayo si Josin Limbara, bahagyang yumuko upang di sumakit ang balikat. Humakbang patungong pinto bago nagtanong kay Raden Caslan, kailan mo kaya madadala sa akin ang plano? Sa loob ng 1 linggo, sagot ni Raden Caslan. Sige, sa 1 linggo. Tawagan mo na lang ako. Sa beranda sa harapan, nakita nila si Fatma na nakaupo at nagbabasa. At sa harap ng piano sa sulok ay naroon si Suryono, parang tinatamad na humihimig ng ilang tono. Aalis na ba kayo? Tanong ni Fatma. Hindi ba muna kayo inom ng kahit ano? Salamat, saka na lang. Sobrang dami ng trabaho. Suryono, halika rito sandali. Ito si Pak Josin Limbara, tagapangulo ng Indonesian Party. Ito ang anak kong si Suryono. Kararating lang niya mula sa ibang bansa. Sa Ministry ng Ugnayang Panlabas siya pumapasok. Kumusta iho? Miyembro ka na rin ba ng partido? Tanong ni Josin Limbara habang kinakamayan si Suryono.
Tama na ho ang isa sa partido. Si Bapak na lang, sagot ni Soriano. Malakas silang nagtawanan. Pagkaraan, inihatid ni Raden Kaslan si Josin Limbara sa kotse ng huli na nakaparada sa bakuran. Nang bumalik sa bahay si Raden Kaslan, isinara niya ang pinto. Pinagkiskis ang mga kamay at pinaglipat ang tingin kina Soriano at Fatma. Pagkaraan, tumawa siya ng malakas. Pasok na tayo! Bulalas niya sa wikang Dutch. Ayos na tayo! Dugtong pa. Nakaupo si Raden Kaslan sa tabi ni Fatma. Saka pinalapit si Soriano at nagsalitang parang may ibubunyag na lihim. Sikreto ito. Atin-atin lang. Malaking pagkakwartahan ito. At mabilis niyang ipinaliwanag sa asawa at anak ang mga plano sa paglikom ng pera para sa partido. Matapos magpaliwanag, sinabi ni Raden Kaslan, balak kong magtayo ng iba't ibang korporasyon at ilalagay ko si Fatma at ikaw Soriano na direktor ng mga ito at sa bawat korporasyon kahati tayo sa tubo kaya sa hatian mapapasa kamay natin ang pinakamalaking kita. Hindi ako pwede, sagot ni Soriano. Empleyado ako ng gobyerno. Walang problema. Magbitiw ka o magbakasyon ng matagal. Sasabihin ko sa partido. Maayos natin yan. Matagal na nag-usap ang tatlo at marami silang nabuong plano. May kung anong naramdaman si Soriano na minsan may di niya inaakalang mararamdaman. Ang galak sa pagkakaroon ng pagkakataong makahawak ng ganoon kalaking pera. Sabi niya, bakit nga hindi? Nagpasya na akong gusto ko yon. Pag nagsawa ako, di magbabago ako ng isip. Iba naman ang gugustuhin ko. Nang matapos silang mag-usap, nakumbinsi na ni Soriano ang sarili na walang masama sa kanilang gagawin. Ganyan din naman ang ginawa ng ibang partido. Naisip niya, bakit hindi rin ako gumawa ng gayon? Nakahiga si Pacquiao sa madilim na kwarto sa kanyang dampa. Mula nang bumangga ang kanyang kalesa sa kotse, nilagnat na siya at hindi na makabangon. Laging sumasakit ang kanyang mga pigsa at bawat sandali bumubulong siya. La ila ha ila la ha ila la. Kasabay ng mga daing, wala siyang kinakain at humihingi lamang ng tubig na maiinom. Kapag mataas na mataas ang kanyang lagnat, nagdideliryo siya at sumisigaw. Naku, sasagasaan ako ng kotse. Maawa po kayo sa matandang kabayo. Saklolo! Halos magkasakit na rin si Ibu Idjo, ang asawa ni Pacquiao, sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Ang kabayo, tanong ni Pacquiao na nag-aalala. Bahala si Amat, naghahanap nga siya ng damo. 10 taon na si Amat, pahanapin mo na siya ng trabaho. Sabi ni Pacquiao, sayang nga at napakabata pa niya. Kung hindi, pwede na siyang maglabas ng kalesa, sabi ng babae. Oo nga, pwede lang siya sa magagaang trabaho. Sabihin mong kahit anong trabaho. May pera pa ba tayo? Nagbayad na sa kwarto sina Simon at Itam. May natira pang kaunti. Tipirin mo. Hindi natin alam kung kailan ako gagaling. Lumabas si Ibu Idjo at tinawag si Amat. Mat, sabi ng tatay mo, maghanap ka na raw ng trabaho para makatulong. May sakit pa si tatay. Malalim ang iniisip ni Sugeng habang nakasalampak sa silya. Nininerbyo siya at namumutla. Nagkukulong si Hasna, ang kanyang asawa, sa kwarto. Nag-away na naman sila. Iyon pa ring dati, ang tungkol sa paglipat ng bahay. Umaalingaw-ngaw pa sa kanyang tainga ang mga tili ni Hasna. Puro pangakong napako, buwan-buwan pangako. Malaki ng tiyan ko, malapit na akong manganak. Gusto mong gumawa ng bata, hindi mo naman mabigyan ng desenteng tirahan. Patayin mo na lang ang batang to. Hindi nagtagal ang kanilang galak sa pagkakataas ng pwesto ni Sugeng. Ang bagong pwesto ni Sugeng ay naghatid ng bagong pag-asang magkakabahay na sila. Ngunit wala pa ring nangyari. Gusto mo bang maging masama ako gaya ng iba? Sigaw ni Sugeng. Pabalik-balik sa kanyang pandinig ang sigaw niyang iyon. Ala,
Sa loob-loob niya, nilalabanan ko ng husto ang lahat ng tukso, pero kung kailangan mabigyan ng buhay si Hasna at pagpapakasama lamang ang tanging paraan para makuha ang buhay na yon, sige, magiging masama na rin ako para kay Hasna, para sa kanyang isisilang, para sa anak ko. Nangalumbaba siya, walang katarungan sa mundong ito, hindi binibigyan ng pagkakataong manatiling tapat ang mga taong gustong maging tapat, isang munting bahay, iyon lang, at hindi na kailangang isugal pa ang karangalan. Hindi, ayoko. Ano kung magalit si Hasna? Hamo siya. Pero alam niya, susuko rin siya sa gusto ni Hasna. Hindi niya kayang makipag-away kay Hasna bawat minuto tungkol sa bahay. Tumayo siya at nagtuloy sa kwarto. Sa kamang kinahihigaan nang umiiyak pang si Hasna. Niyakap ni Sugeng ang asawa at bumulong. Sorry Has, akong mali, pero pangako, ngayon ay totoo na, magkakabahay na tayo. Nadama ni Hasna ang katapatan sa kanyang pagsasalita, kaya yumakap din ito sa asawa. Matagal silang nagyakap. Nabasa na natin ang bahagi ng nobela. Dumako tayo sa mahalagang tanong ukol sa akda at gabay na sagot. Unang tanong, tungkol saan ang kwento? Ang kwento ay tungkol sa kalagayan ng lipunan sa panahon na tanging ang pagkakataon na makapamuhay ng maayos at tapat ay sa mga mayayaman at sa mga may katungkulan sa pamahalaan. Saklaw nito ang sitwasyon ng bayan na ang korporasyon ang nasusunod kaysa sa desisyon ng dapat mamuno sa bayan, dahil na rin sa pabor na binibigay ng may pera sa mga nagnanais na humawak ng posisyon sa pamahalaan. Ipinakita sa mga pangyayari na ang nasusunod ay ang malaking korporasyon dahil sila ang sumuporta at may pera upang manatili sa kinaluluklukan ang nais nilang partido o tao. Ang mga desisyon na gagawin ng sino mang mamumuno ay tiyak na papabor sa kanilang korporasyon lamang dahil hawak nila ang mga ito. Kapalit nito ang pagkakaroon sana ng maunlad na mamamayan, pantay na pagkakataon at oportunidad para sa lahat. Ngunit ito ay malabong makamit sapagkat depende ito sa nais ng mga taong nasa likod ng kanilang pagtagumpay upang mahalal sa katungkulan. Ikalawang tanong, ilarawan ang kalagayan ng mga pamilyang ipinakilala sa kwento. Ano ang ipinapaunawa nito sa mga mambabasa? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay narito. May tatlong klaseng kalagayan ng pamilyang ibinahagi sa kwento. Una, ang pamilya ni Raden Kaslan, pamilyang kinabibilangan ni Pak Ijo, at ang panghuli ang nagsisimula pa lamang na sina Hasna at Sugeng. Sa pamilya ni Raden Kaslan, masasabing sila'y nakaririwasa sa buhay. May negosyong pinapasok at kilala ng mga may katungkulan sa pamahalaan. Kabilang pa sa isang korporasyon na may sinusuportahang partido. Ang anak nilang si Suryono ay nakapagtapos na ng pag-aaral, nanunungkulan sa pamahalaan. Marami silang pagkakataon na kumita ng pera sa pamamagitan ng mga nabanggit. Sa buhay naman ni Pak Ijo at Ibu Ijo, nasalo na ata ang kahirapan, nagkasakit pa si Pak Ijo. Ang anak na 10 taong gulang pa lamang ay nais na nilang pagtrabahuhin upang makatulong na sa pamumuhay. Tila lumalabo na magkaroon pa ng bagong bukas ang pamilya ni Pak Ijo dahil sa kanilang kalagayan. Si Sugeng at Hasna naman magkakaroon na ng anak, ngunit kinakapos na sa pamumuhay sapagkat wala pa silang sariling bahay. Mas pinipili ni Sugeng ang maging marangal kaysa gumawa siya ng paglabag sa kapwa. Ngunit tila nababali na rin ang kanyang paninindigan sapagkat kailangan niyang ibigay ang magandang buhay para sa kanyang mag-ina. Sa tatlong sitwasyon ng pamilya, makikita ang malaking pagitan sa pamumuhay kung may mga nagaganap na pananamantala ng mga nasa pamunuan at maperang mamamayan ng isang bayan.
lalong maghihirap ang mahihirap at tatalikuran ang pagiging marangal, maiahon lamang sa kahirapan ang buhay. Sa sitwasyon, tanging may puso ang makapagbibigay ng solusyon. Kailangang may nasa posisyon na manindigan upang maging pantay ang pagkakataon ng lahat ng mamamayan. Sa bawat pag-unlad ng bayan, hindi lamang sa pera, kundi sa pagkakataon at oportunidad maging sa serbisyo na ibibigay ng pamahalaan. Ikatlong tanong, ano ang pangunahing kaisipan na nais ipaunawa ng may akda sa mga mambabasa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Nais ng may akda na imulat ang mga mata ng lahat ng taong makakabasa na maging maingat sa pagpili ng sinumang mamamahala ng bayan. Tiyakin na ito ay may hangaring magpaunlad sa bayan at may pagmamahal sa kapwa. Maging bahagi tayo ng bayan, kaya isulong natin na mamuno ang mga taong tunay na walang papanigan at magiging tapat sa kanyang tungkulin na sinumpaan bilang pinuno ng isang bansa. Huwag nating ipagkatiwala sa mga taong mayroong korporasyong sumusuporta dahil hindi malaong mangyari ang ganitong sitwasyon. Sa takot, marahil na sila'y mawala ng oportunidad at salapi, gagawin nila ang lahat upang ang mga pagpapasya ng pamahalaan ay pumabor lamang sa kanila. Manindigan ang bawat mamamayan ng isang bansa na tayong lahat ay pantay-pantay dapat sa serbisyo, pagkakataon at ano pamang benepisyo na binibigay ng pamahalaan sa tao. Ito ay para sa lahat at hindi para sa mga mayayaman lamang at maimpluwensya sa lipunan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.